Eto, rumesbak na si Mayor Magalong matapos biglang alisin para sana mag-imbestiga dyan sa maanumalyang flood control projects. Nako, sabi ng iba ay parang pinahupa lang ni Dunyor yung galit ng taong bayan, lalo na nung September 21. Matapos nun, eto, may inalis na. Anyari na. Maraming umasa at nagtiwala dito kay Mayor Magalong dahil sa mga nalalaman niya. O eto, ayon sa kanya, mas pipiliin pa nilang alisin ako kaysa habulin ang mga utak ng dambuhalang pandarambong. Ay alam na dis. Yan ang pahayag matapos ang kusang pagbibitiw ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang advisor sa Interagency Committee on Intelligence or ICI dahil umano sa mga akusasyon ng conflict of interest mula sa Malacanang. Ang kanyang pag-alis ay nakaugat umano sa paniwalang mas inuuna ng mga otoridad ang pagtanggal sa kanya kaysa pagtuunan ng pansin ang mga tunay na salarin sa likod ng mga ghost projects. Ayon sa kanya, mas pipiliin pa nilang alisin ako kaysa habulin ang mga utak ng dambuhalang pandarambong. Hindi ko maintindihan. Dagdag pa niya, narinig ko na ito kanina sa press conference mula kay Yussi Claire. Sapat na iyon para sa akin. O yung paliwanag kasi ni Yussi Claire, pabago-bago eh. Kumbaga yung power ni Mayor Magalong sa pag-imbestiga, biglang nagbago. May karangalan ako. Hindi iyan nabibili sa anumang halaga. Sa kabila ng pagiging advisor lamang, sumali si Magalong sa field inspections upang patunayan ang katotohanan sa likod ng mga ghost projects. Ang sabi niya, wala akong ibang layunin kundi tumulong sa investigasyon at ilantad ang katotohanan. Ano ang mali doon? Yan ang katanungan niya. Walang kaduda-duda naman eh, na marami sa kanila involved eh. Walang kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin yung isa sa mga mastermind nila. Diyan si Saldico, hirap na hirap pa silang banggitin eh. Dagdag pa niya, ibig sabihin, it's public knowledge inside Congress kung gaano ka-powerful yung tao na yan. Sino kaya yan? Baka si Tambayan. Dagdag pa ng alkalde, noon sa parehong panayam, posibleng may mas mataas pang personalidad kaysa kay Ko na siyang tunay na utak ng anomalya. Ay malamang, alam niyo sa totoo lang, itong si Mayor Magalong kasi isa to sa matapang na nagpaliwanag talaga at binanggit yung mga congressman tungkol dyan sa maanumalyang flood control project. Ngayon, marami nang nagalit kasi itong si Mayor Magalong talagang malinaw yung paliwanag niya kung paano kumita yung mga buhaya. Ayaw ba nilang matumbok yung totoong mastermind sa mga nangyayaring ito? Pero yung iba, may tiwala kay Dunyor. Napananagutin ni Dunyor yung mga buhaya na yan kasi isa ito si Magalong sa kinuha ni Dunyor ng administrasyon ngayon para mag-imbestiga. Oo, papaimbestigahan daw niya, galit-galitan, iyak-iyakan. Pagkatapos, anyari ngayon, ang tindi nila. Pero malinaw naman, may social media na. Yung mga marunong umintindi sa nangyayari ngayon, alam nyo kung sino talaga yung mga magna. O ayon dito kay Jose Angeles Jr., kapag ganyan, magiging parang palabas lang ang investigation, pampakalma sa taong bayan. Yun nga yung sinabi ko kanina. Tapos na. Dumaan na yung malaking rally kung saan pwedeng lumabas lahat. Kahit sino. Wala. Ito, si Magalong. Nabudol na rin. Sabi ni Lee Vasquez, alam naman ng lahat kung sino ang utak. Lahat ng babayaran para manahimik para pagtakpan ang pinuno. Siyempre, ang usapan ngayon, pera. Walang kahirap-hirap yung mga yan na magbayad sa kanila para ipagtanggol yung mga buhaya na yan. Sabi ni Real Borlasa, kasi nasa mataas ang utak nito lahat kung ayaw masagasaan. Kasi kung talagang kaya ni Dunyor o talagang gusto niyang matapos na to, itong corruption na to, hindi na magtatagal ng ganito. Tapos yung mga matitinong nag-imbestiga, bigla na lang nawalan ng power para gawin yan. O kay Senator Rodante Marcoleta, anyari, pinalitan. Pagkatapos, anyari ngayon, ay aasahan na yan, paninira ang gagawin kay Senator Marcoleta, lalo na sa inilabas niyang surprise witness. O ito kay Magalong, inasahan din ng karamihan. Anyari, diba? Alam nyo na kung sino-sino sila. Kaya talaga. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.